Assalamualaikum, ako si Jing Castañeda. Hatid namin sa inyo ang pinakamainit na balita at serbisyo para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulon ng mga balita. Exclusive, 2 OFW sa Kuwait ikinwento ang pang-aabuso ng mga amo at umano'y ilang opisyal ng Philippine Embassy. Panawagan ng OFW leaders, kasuhan ang mga opisyal ng Embahada at Polo na isinasangkot sa human trafficking. School student na Pinoy namatay sa sunog sa Al-Khobar, Saudi. Mga Pinoy sa Oman nakiisa sa National Day of Prayer na pinangunahan ng palasyo. Kaligtasan ng mga Pinoy at kaunlaran ng bansa, ipinagdasal ng mga OFW. The Filipino Channel at Orbit Satellite Network nagsanib puwersa kasabay ng 20th anniversary ng TFC. Mga programa ng ABS-CBN na mapapanood, mas marami na. At star-studded ASAP Live sa Dubai, matagumpay na naisagawa. Itinuro ng 2 OFW ang ilang dating opisyal ng Philippine Embassy sa Kuwait na siyang nasa likod umano ng human at sex trafficking sa nasabing bansa. Naritong exclusive reports ni Henry Umaga Diaz. Nasa pangangalaga ngayon ng DSWD sina Chris at Sarah. Dumating sila kamakailan mula sa Kuwait dala mga kwento ng pang-aabuso. Hindi lang ng kanilang mga amo, kundi pati ang pag-agrabyado umano ng mga opisyal ng embahada. Si alias Chris, grabe ang sinapit sa among babae. Pinasakan ng kutsilyo, inespreya ng Clorox at sinabuyan ng paminta ang kanyang ari. Ang pinakamasaklap po na ginawa talaga nila sa akin, yung lagyan po nila yung ari, yung nasili sa kabubusan po nila ng Clorox. Talagang sobrang sakit po, hindi po nila ako pinagsuot ng pajama, ng panty, kasi bigay siya nga daw po yun. Nang magkaroon ng pagkakataon, tumakas si Chris patungo ng embahada. Nakausap umano niya roon ang hepe ng Assistance to Nationals Unit na si Ibrahim Jack Tanandato. Tiniyak umano nito na malakas ang kanyang kaso at tutulungan siyang mag-file ng kaso sa korte. Pero makalipas ang 1 taon, kung saan pa walang nangyari sa kanyang kaso. Isang araw, nagulat na lamang si Chris nang sabihan siyang talo ang kanyang kaso. Humingi si Chris ng tulong mula sa isang banyagang abogado. Doon niya nalaman na wala pala umanong ginawa si Tanandato para umusad ang kanyang kaso. Nalaman po nila doon na kaya daw po ako natalo kasi hindi daw po nila dinala sa higher court at sa lower court yung kaso ko. At saka ilang beses, 3 beses po hiningi ng taga-prosecutor yung mga ebidensya ko. Hindi ko binibigay ng abogado ko nila, Sir Jack. Nanalo ang apela ni Chris sa tulong ng banyagang abogado. Ito rin ang tumulong sa kanya na makauwi sa Pilipinas. Pero bago pa siya makabalik sa bansa, isang tauhan sa embahada umano ang nag-alok sa kanya ng sex kapalit ng pag-uwi. Sabi niya, ako kaya kitang pauwiin ng normal flight. Basta makapag-date ka lang sa akin ng 1 araw. Tapos hindi po na po yung sa may tagiliran ko. Sabi ko, wag naman po kayong ganyan. Si alias Sarah tumakbo rin sa embahada matapos pagmalupitan ng among babae. Gaya ni Chris, kinangakuan din umano siya ng tulong ni Tanandato. Pero hindi sinama si Chris sa pakikipag-usap sa amo. Wala silang binanggit hanggang sa lumipas ang ilang araw, lumipas ang ilang buwan. Umabot sa mahigit na 8 buwan ng paghihintay ni Sarah sa OWA shelter. Habang nag-aantay, ginawa siyang katulong umano ni Tanandato. Kinalaunan, na-discover niyang binayaran na pala siya ng kanyang amo 1 araw lamang matapos siyang tumakas. Ayon kay Sarah, sa 1,000 Kuwaiti dinar na binayad ng kanyang amo, kalahati lamang o 500 KD ang binigay sa kanya ng embassy official. Ayon kay Assistant Secretary Lila Ramos Yahani na tumutulong ngayon sa mga inabusong OFW mula Kuwait, kabilang sina Chris at Sarah sa ilang mga OFWs na nagsumiti na ng affidavit kaugnay ng investigasyon sa human at sex trafficking na sinasagawa ng gobyerno. Naabuso na sila ng amo nila, paghingi nila ng saklolo, another level na naman of abuse. So, nakakadismaya po. Sa dokumentong nakuha ng ABS-CBN, lumalabas na bukod kay Tanandato, itinuro ng mga biktima sina dating Ambassador Shulan Primavera at dating mga Vice Consul Ria Oreta at Sheila Monedero
na bahagi ng grupong nagsasamantala sa mga inabusong OFW mula Kuwait. Ang mga sinangkot na opisyal ng gobyerno, nirecall na ng DFA at DOLE. Hawak na rin ng DOJ ang report ng task force para sa pagsasampa ng mga kaukulang kaso. Nauna nang pinarecall sina Ambassador Shulan Primavera at Assistant to Nationals Unit Chief Jack Tanandato dahil pa rin sa iba't ibang reklamo ng mga OFW sa Kuwait. Nagsimula na rin ang imbestigasyon sa kanila pero hanggang ngayon wala pa itong resulta. Sinubukan pong kunin ng ABS-CBN News ang panig ni Tanandato pero tumanggi na siyang magbigay ng anumang pahayag hinggil sa kaso. Nanawagan naman ang mga Pinoy sa Kuwait sa gobyerno ng Pilipinas na kasuhan ang mga opisyal at kawani ng embahada na sangkot umano sa human trafficking at iba pang pang-aabuso sa mga OFW. Handa namang makipagtulungan ang embahada at Philippine Overseas Labor Office sa investigasyon. May balitang Middle East, si Maxi Santiago. Usap-usapan ngayon sa mga Pinoy sa Kuwait ang pagkakasangkot umano ng ilang mga opisyal at kawani ng Embahada at Philippine Overseas Labor Office sa human trafficking. Dahil pag nagkataon, ito ang kauna-unahang beses na makakasuhan ang mga taga-embahada at polo sa korte sa Pilipinas. Napakahabang panahon na nangyayari ito, lalong-lalo na sa ating mga embahada at panahon na upang matuldukan ito. At ako'y naniniwala na itong kasong isasampa laban sa mga nabanggit na opisyal ay pwedeng makapagmulat ng mata ng mga ilang mga manggagawa natin, na ilang mga officials natin na sa ganun din kalagayan. Panawagan ng mga Pinoy sa Kuwait sa ating gobyerno, tuluyan ng sampahan ng kaso ang mga empleyado ng embahada at polo na inirereklamo. So kung malakas talaga yung ebidensya through their investigation at napatunayan na yung mga taong ito na empleyado nating embahada na ay nagkasala, so kailangan sila parusahan. Nang sa ganun, huwag na po silang tularan ng iba pang empleyado ng ating embahada. Ayon sa embahada, nirecall na ng DFA noong March 2013 ang isa sa mga inireklamong opisyal na si Dalidig Ibrahim Tanandato para harapin ang reklamo laban sa kanya sa Pilipinas. Nagsumiti na rin sila ng recommendation for termination noong nakaraang taon para naman sa Arabic translator ng embahada na si Muammar Mamushon na idinawit din sa kaso. The embassy continues to act on these matters ever since we had a task force last June, no sex flight scandal, and we moved on these matters. We also worked with the anti-trafficking task force of the Department of Labor, and apparently these are recent allegations or the old allegations last year. Hinihintay naman ng polo ang mga detalye ng kaso matapos mapasama ang pangalan ng isa sa kanilang staff na si Omar Khalil sa mga inirereklamo. Ang sabi niya, siya naman daw ay nakahandang harapin ang anumang kaso, investigasyon. At ang sabi ko nga rin sa kanya, dapat niyang paghandaan talaga ito at para matapos na ito at magkaroon na ng kung ano man yung nararapat. Nanawagan ng embahada sa mga Pinoy sa Kuwait na makipagtulungan para puksain ang katiwalian. I have gone on Facebook and the social media and the other media to call on more witnesses, if any, to come forward, not to be afraid that we are fair and we're going to maintain confidentiality. No one is going to be exposed. And the statements will be part of the evidence to help the prosecution. Apparently, there's going to be some DOJ prosecutions coming, and our department has also been very open and cooperative with these initiatives. Nagbabalita sa Middle East, Maxi Santiago, Kuwait. Isang fourth-year Pinoy student ng Al-Andalus International School in Alcobar ang namatay nang masunog ang kanilang bahay sa Damam noong Biyernes ng madaling araw. Nalungkot ang pamilya, kaibigan at kaklase sa pagkamatay ng isang mabait na anak at estudyante. Yan ang balitang Middle East ni Florante Catanos.
Nagluksa ang mga guro at kaklase ni Sammy Adorable, 4th-year student sa Al-Andalus International School in Alcobar sa kanyang pagkamatay. Namatay si Adorable nang masunog ang kanilang bahay sa Damam noong Biyernes alas 5:40 ng umaga dahil umano sa napabayaang initan ng tubig. Nakalabas ng bahay ang mga magulang, bunsong kapatid at tiyuhin, pero si Sammy ay naiwan sa loob ng bahay nang hindi nila namalayan. Nalulungkot po ako sa nangyari at nabigla po nung nalaman ko po na pumanaw na siya. Napakasakit po dahil isa po siyang mabait na bata. Laking panghihinayang ng kanyang pamilya dahil magkukolehiyo na si Sammy sa pasukan. Kwento ng kanyang ama, masunurin at mabait na bata si Sammy kaya laging siyang pinaalalahanan na mag-aral ng mabuti. Nalungkot din at nanghihinayang ang mga kaklase at kaibigan ni Sammy. Talaga po, nashock po kami kasi nawala na yung kaibigan namin. Nakakalungkot rin kasi from first year hanggang ngayon, hindi lang namin siya natuturing kaklase, kundi kaibigan at kapatid talaga. Nangihinayang po ako na nawala na po ko siya kasi napakabait niya po. Lagi po siyang nandyan, matatawanin ka po. Sasabihin pong, kaya mo yan. Pinaalalahanan naman ni Dr. Ed Malagapo ang mga estudyante sa AAIS na mag-ingat parati sa lahat ng oras para makaiwas sa sunog o anumang disgrasya sa bahay man o sa eskwelahan. Sa pangyayaring ito, I advise my students to be more careful and do the best they can in order to be awareness on any kind of things that will give them safe and sound. Inilibing ang labi ni Adorable sa isang Muslim cemetery sa Damam noong Miyerkules ng hapon. Nagbabalita sa Middle East, Florante Canos, Alcobar, Saudi Arabia. Mga Pinoy sa Oman nakiisa sa National Day of Prayer na pinangunahan ng palasyo, kaligtasan ng mga Pinoy at kaunlaran ng bansa, ipinagdasal ng mga OFW. At tonelalang relief goods mula sa OFW sa Dubai at Eastern Saudi dumating sa Maynila. Yan at iba pang mga ulap sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Nakaisa ang mga Pinoy sa Oman sa National Day of Prayer na pinangunahan ng palasyo noong Lunes. Naniniwala sila na ito ang mabisang paraan para maiwasan ang mga sakuna at kalamidad sa Pilipinas. May Balitang Middle East, si Rowan Soldevilla. Eksaktong alas 5 ng hapon, pansamantalang itinigil ng embahada ang trabaho at nakiisa sa National Day of Prayer na pinangunahan ng Malacanang. Sa pamamagitan ng live broadcast, sama-sama at taimtim na nagdasal ang ilang Pinoy. Isinagawa ang National Day of Prayer o One Nation in Prayer dahil sa sunod-sunod na krisis at kalamidad na tumama sa Pilipinas kasama na ang gyera sa Zamboanga noong Setyembre, lindol sa Central Visayas noong October 15 at Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan noong November 8. Para sa ilang Pinoy dito, ang pagbabalik loob sa Panginoon ang mabisang paraan upang magkaisa at maiwasan ang mga sakuna sa Pilipinas. Itong nangyaring National Day of Prayer ay importante to remind us about what we have experienced the past year and para buuin ang ating solidarity sa ating mga kababayan upang itaas sa ating Panginoon ang ating bayan. Karamihan daw sa mga Pinoy ngayon ay abala na sa kanilang mga trabaho kaya't nakakalimutan ng magdasal. Sana'y panatilihin natin ang palagi pagdarasal, pagpapasalamat sa Poong May Kapal. Sana tayo'y tulungan at pagpalain na ating bansa, na ilayo tayo sa mga kalamidad, disgrasya at masamang dilubyo na nangyayari sa panahon ngayon. Paniwala ng ilang Pinoy, kung patuloy na magbabalik loob sa Panginoon ang mga tao sa Pilipinas, maiiwasan ang mga sakuna at magkakaroon ng pagkakaisa at pag-asenso. Lahat po ay uunlad, lahat ay masaya, lahat ay magkakaroon ng cooperation sa anumang bagay. Ito po sana ay panimula ng pagbabago sa ating sarili at sa buong bansa.
Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman. Para naman po sa ating pulso ng OFW, narito ang ating question of the week. Ano ang masasabi ninyo sa panukalang pinag-aaralan ng Saudi government na para mapalawig pa ang NITACAT system kung saan mas binibigyang prioridad sa trabaho ang nationals o Saudi nationals, lilimitahan sa 8 taon ang pagtatrabaho ng foreign workers? Narito po ang mga sagot ng mga ka-FB natin. Ang payo ni Rodel Casabuena Kanya, lipat na lang sa karatig lugar. Sa gitnang silangan, marami ring magagandang pagtatrabahuan at hindi pa delikado sa mga OFW. Sagot naman po ni Vincent Cordobez Dampios, wala, kasi wala naman tayong magagawa kung yun ang gusto nila. Ang tanging magagawa lang natin ay magdasal para i-postpone nila or wag na lang nilang ituloy. Paghahambing naman ni Zel Belirnario Aligata, wala na tayong magawa kung yan ang rules. Dahil kahit dito sa UAE, ipinatutupad na rin ang Emiratization, kaya mag-ipon na lang tayo. Thanks BME, God bless. Sabi naman ni Eugene Lim, good luck sa ating mga kababayan dito sa Saudi. Sana magawa ng paraan ng ating gobyerno na magkaroon ng maraming trabaho sa ating bansa, yung permanent at hindi contractual. Pananaw naman ni Michael Manibo, matagal ko nang naririnig yan bago pa ako dito sa Saudi. Sabi nila hanggang 6 years na lang. Pero ngayon, 8 years naman. Pero kung mapapatupad yan, wala tayong magagawa. Isang mabuti na pwede natin gawin ay huwag sayangin ang panahon at tayo ay mag-ipon. Why not? Sabi naman ni Mary Paz Manalo Shoko, if they can make it work. Sa ospital nga lang, after gumamit, hindi nila ma-flush ang bowl. Nako, let them do what they want to do. Bansa nila ito. But they will hardly survive without any OFW on their side. Ayos lang, sabi naman ni Ebol Maun, dahil dumarami na rin ang population ng Saudi. Payo naman ni Rodel Alipio, maghanda ng gobyerno ng Pilipinas sa pag-uwi namin para mabigyan kami ng trabaho dyan. Para naman kay Jason Pacheco, iba ang kakayahan ng Pinoy. Nakaraang taon pa nagsimulang magtrabaho ang mga Saudi, pero kapareho ng ginagawa ng mga Pinoy. Kaso, kaunting trabaho lang pahinga agad sila. Pakiwari naman ni Nathan Jojo Inosiaan, Villa, kung ipatutupad man yan, siguradong maraming kumpanya ang maaapektuhan dahil mawawalan sila ng mahuhusay at masisipag na empleyado at ang Saudi government din ang magsasuffer. Paalala naman ni Ray Plata, hindi naman talaga tayo taga-Saudi, kaya magpasalamat pa tayo at kahit 8 years ay biniyayaan pa tayo na mag-work sa kanilang bansa. Kaya sulitin natin ang panahon na ipinagkaloob sa atin. God bless BME! Paniwala naman ni Victor Magayon, karapatan nila yun kung anong gusto nila para sa kanila. May magagawa ka pa ba? Hindi lang OFW o expectado dyan, kundi maging ang employer din dahil maglalaan sila ng mas malaking pasahod at benepisyo sa kapwa nila Saudi. Natatakot lang ang Saudi government na mag-aklas ang kanilang constituents gaya ng nangyayari sa mga karatig bansa. Sabi naman ni Rosalie Adato Mallorca, localization. Yan ang tawag sa Dubai. Mataas na posisyon lang ang gusto nilang hawakan. Kakailanganin din nilang kumuha ng skilled workers tulad ng mga Pinoy. At ang sabi naman ni Ferds Gueco, lahat naman ng bagay dito sa mundo ay hindi permanente. Kaya walang dapat ipangamba. Ang importante, handa ka sa mga pagbabago at posibilidad na pwedeng mangyari. Huwag natin sisihin at alipustahin ang kahinaan at kakayahan ng isang tao o ng isang bansa. Dapat magpasalamat na lang tayo na binigyan tayo ng pagkakataon para makapagtrabaho sa bansang ito. God bless BME and more power! Patuloy pa rin po ang pangangalap ng relief goods ng isang Pinoy group sa Damam, lalo na't marami na namang kababayang naapektuhan ng pagbaha sa Mindanao, dulot ng bagyong Agaton. Balak ng grupo na mag-donate ng rubber boat para sa rescue operations. May balitang Middle East, si Dinan Arana. Dumating na ang tone-toneladang mga relief items sa Manila galing sa mga OFW ng Dubai at Eastern Region ng Saudi Arabia. Kahon-kahong mga pagkain, damit, sapatos, kumot at iba pang gamit ang dadalhin sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Irerepack ito ng Sangguniang Masang Pilipino International Incorporated bago dalhin sa Leyte. Sa Damam, patuloy pa rin nangangalap ng relief goods ang SMPII para maipadala sa Pilipinas.
Nagsimula na kasi ngayong taon ang bagyo at maraming nalubog sa baha at natabunan ng landslide sa Mindanao dahil sa bagyong Agaton. Kabilang sa mga hinakot nila ay ang mga relief items na naipon ng grupong Women in Saloon Overseas Organization o WINSU. Nag-fundraising din ang SMPII para makabili ng rubber boat na magamit sa rescue operation ng mga kasamahan nila sa Pinas. Isang proposal po namin na mag-donate po ng rubber boat dahil nakikita po namin na maraming kababayan natin doon na dapat i-rescue ng mga rescue team ay wala po silang equipment tulad ng rubber boat. Parte rin ng kanilang pondong malilikom ay para sa gagawing uling youth camp sa Rosario, Batangas. Sasanayin ng kailang mga anak para rumisponde at tumulong kung may matinding kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Tuturuan din ang mga kabataan ng mga paraan para makaiwas sa mga masamang elemento at bisyo. Dito natututunan ng mga youth o mga bata ang crime prevention. Ganon din po ang paghahanda sa anumang sakuna na darating. So ang mga kabataan ay natututo din kung paano sa rescue. Matagumpay ang youth camp na ginanap noong nakaraang taon. Natututo rin ang mga batang magmalasakit na tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga biktima ng mga kalamidad. Kaya bukod sa kanilang mga magulang sa abroad, katuwang din ang mga anak nila sa Pilipinas para maisakatuparan ang kanilang mga proyekto. Nagbabalita sa Middle East, Dinan Arana, Damam, Saudi Arabia. The Filipino Channel at Orbit Channel o Orbit Satellite Network nagsanib puwersa kasabay ng 20th anniversary ng TFC. Mga programa ng ABS-CBN na mapapanood, mas marami na. At star-studded ASAP Live sa Dubai, matagumpay na naisagawa. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Good news po, mas marami ng palabas sa telebisyon ang mapapanood ng mga OFW sa pagsasanib puwersa ng 2 higanteng entertainment outfit sa UAE. Ang ABS-CBN, The Filipino Channel at Orbit Satellite Network. Yan ang Balitang Middle East ni Michael Matibag. Ito ang magandang balitang inanunsyo ng Managing Director ng ABS-CBN Middle East, Mr. Edgardo Garcia, tungkol sa eksklusibong partnership ng OSN at TFC kasabay ng press conference para sa pinakamalaking kapamilya show, ang ASAP Live in Dubai. Yung 6 na channels ng ABS-CBN na dati dinidistribute ng ABS-CBN through its own platform, ngayon i-carry na exclusively ng OSN. Ang kasunduan ay parte ng pinagsanib na pwersa ng OSN na kilalang leading pay TV network sa rehiyon at ng TFC. OSN would become the new home of TFC subscribers, and we would then look at a real exclusive relationship where then we would carry all of the TFC channels. Kaabang-abang ang bagong partnership na maghahatid ng mas madaming iba't ibang programang pang-entertainment sa mga manonood ng Middle East at North Africa region. Ang good news ito is yung price po, isa sa mga packages na yun ay yung dating price point na sinasubscribe nila sa TFC. Kaya despite the fact na yun pa rin ang babayaran nilang subscription every month, dadagdagan ng OSN ng maraming additional channels. Nagbabalita sa Middle East, Michael Matibag, Dubai, UAE. Nagkasama ang mga OFW at kanilang mga anak nitong semestral break sa Fun Basketball League kung saan sila rin ang nagkampiyon. Yan ang Balitang Middle East ni Dania Adam. Kampiyon ang alumni ng Jeddah laban sa mga estudyante ng high school sa Fun Basketball game, 75-89. Karamihan sa mga nagtatapos ng high school sa Saudi Arabia ay pinauuwi ng kanilang mga magulang sa Pilipinas para magkolehiyo. Ilan sa mga umuuwi para mag-aral ay nagbabakasyon sa Saudi tuwing semester, Christmas o summer break. At para hindi maging boring ang pagbakasyon nila sa Jeddah, naisipan ni Chris Magno ang maglaban sa basketball ang alumni at kasalukuyang estudyante ng high school. It's about the bonding moments ng junior and the alumni seniors. And yung ba sinasabi nila, yung kuya nila na nanggaling dati sa Jeddah, and they were so excited to see them back.
Sabi ng mga nasa high school, marami silang natutunan sa mga kuya nilang galing Pilipinas. Natuto kami dumiskarte, natuto kami mag-teamwork, tapos yung endurance sa amin tumaas. Banding na rin namin to. Naging masaya rin ang bakasyon nila rito sa Jeddah. Puro stress kasi yun, di nga kami masyado nakakapaglaro doon. Kasi puro aral lang, gano'n. At least dito nakakapaglaro kami. Kaya naman doble saya ng mga sumali sa paliga. Nakapag-bonding moments na, nakapag-ehersisyo pa sila. Nagbabalita sa Middle East, Danya Adam, Jeddah, Saudi Arabia. Katatapos lang ng star-studded na ASAP Live sa Dubai na matagumpay na naisagawa bilang paggunita sa ika-20 taon ng The Filipino Channel. Ito ang itinuturing na pinakamalaking entertainment event sa Middle East. Narito ang report ni Middle East Bureau Chief Danny Buenafe. Halos 50 mga world-class entertainers ng ABS-CBN ang dumating sa mas pinalawak na ASAP event. Kabilang sa dumating sa Dubai, sina Piolo Pascual, Gerald Anderson, Luis Manzano, Bamboo, Gary Valenciano, Marty De Vera, Sasha Padilla, Richard Poon, Ken Constantino at Kim Chiu. Yung ASAP hindi basta-basta, so I'm sure lahat ng TFC subscribers ay mag-i-enjoy. Expectation ko po dito yung makita ang lahat ng mga kababayan natin dito sa Dubai. Alam po namin na miss nyo na po ang mga pamilya nyo sa Pilipinas. Parating din sina John Lloyd Cruz at ang cast ng hit show na Be Careful With My Heart at mga artista ng bagong teleseryeng The Legal Wife. Kasama rin sa Dubai ang mga network bosses sa pangunguna ni na Chairman Gabi Lopez, President Charo Santos at Channel 2 Head Cory Vidanes. Ikinuwento ni Piolo na ito ang pinakamalaking pagtatanghal ng ASAP sa ika-6 na beses nilang mag-show sa labas ng bansa. Bigger than any shows that we've done. And we're doing not just one show but 2 shows. So half a day magko-concert kami. Bukod sa dalawang pagtatanghal, may mga booth din sa labas ng concert venue kung saan makakabili ng exclusive ABS-CBN merchandise, pati na ng tulong shirts para sa mga biktima ng Yolanda. Danny Buenafe, Middle East News Bureau, Dubai. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita at serbisyo para sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan, kaagapay at tunay na maaasahan. Balitang Middle East. Maasalam.